Ang hirap magpakabanal sa mundong puno ng tukso at kasalanan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Joy Castillo ng CGM Balete Chapter at narito po tayo sa programang 24/7 Wow Word of Wisdom. Nakasaad nga po sa Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Gusto natin na makatagpo ang Panginoon, ngunit malinaw na nakasaad na dapat tayong mamuhay ng banal. Paano nga ba natin ito magagawa? Sa unang Pedro, Kabanatang 1, Talatang 15 hanggang 16, ngunit tulad ng pagiging banal niya na tumawag sa inyo, maging banal din kayo sa lahat ng inyong gawin. Sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Malinaw sa talata, ngunit marami sa atin ang nahihirapang unawain ang tunay na kahulugan ng kabanalan. Madalas atin binibigyan ng sariling kahulugan ng kabanalan batay sa ating kaginhawahan sa mundo o maging sa mga relihiyosong tradisyon. May mga nag-iisip na ito yung mahigpit na pagsunod at tuntunin. Habang ang iba na may itinuturing itong pagiging perpekto, meron pang gumagamit ng kabanalan bilang dahilan upang humusga ng kapwa o iwasan ang mundo. Ngunit ito nga ba ang tunay na kahulugan ng Diyos sa kabanalan? Ang katotohanan, ang kabanalan ay hindi tungkol sa ating kagustuhan. Ito ay tungkol sa katangian ng Diyos. Hindi ito listahan ng mga dapat at hindi natin dapat gawin, kundi panawagan upang ihiwalay ang sarili sa mundo. Ang tunay na kabanalan ay pagiging itinangi o inihiwalay para sa layunin ng Diyos. Binabago ng kanyang espiritu, minamarkahan ng kanyang pag-ibig, at namumuhay sa pagsunod sa kanyang salita. Hindi ito pagpapanggap ng matuwid, kundi pagiging katulad ni Kristo sa ating puso, gawa at pakikipag-ugnayan. May puntos po tayong pagbubulayan kung paano nga tayong makakalakad sa banal na pamumuhay. Una, magsikap. Katulad din ito ng isang tao na may gustong makamit sa buhay. Kailangan niyang magsikap at gawin ang lahat ng makakaya para makuha niya ang kanyang nais. Dapat ganun din tayo kung gusto nating mamuhay na may kabanalan at makalapit sa trono ng Diyos. Hindi naman kinakailangan na maging perpekto, ngunit asamayin natin ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Maraming mahirap gawin katulad ng pagmamahal sa kapwa at sa tingin natin ay hindi naman talaga kaibig-ibig. Pangalawa, magkaroon ng takot sa Diyos. Sabi nga po sa mga ngaral, Kabanatang 7, Talatang 16 hanggang 18, huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang inyong sarili? Ngunit huwag rin naman kayong magpapakasama ni magpapakamamang at baka mamatay ka ng wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Akala nga ng tao, kapag mabuti kang tayo, banal ka, na maaari mong magawa ang mga ito. Walang tunay na Diyos sa inyong buhay. Ngunit darating ang panahon na mapapagod ka dahil ang ugat na mabubuting pag-ugali mo ay bagay at hindi ang Diyos. Ang kabanalan ay hindi lamang sa pagsunod sa mga tuntunin ng simbahan. May mga taong nag-iisip na ang kabanalan ay isang checklist. Huwag uminom, huwag magmura, huwag magnakaw, huwag makisama sa mga taong hindi kagalang-galang. Ang mga bagay na ito ay inaasahan na makikita sa atin pero hindi ito ang pamantayan ng kabanalan, sapagkat kaya din itong gawin ng mga taong hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kapag ginawa mo ang mabubuting bagay at iniwasan ang masasama dahil sa iyong pananampalataya, mas magiging madali ang pagsunod at pamumuhay ng banal. Pangatlo, piliin ang Diyos araw-araw. Ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi lamang isang araw na desisyon. Ito ay palagi ang pagpili sa nais ng Diyos. Alam naman natin na mahirap lumakad sa mga nais ng Diyos dahil marami sa mga ito ay taliwas sa ating kagustuhan. Ngunit ang pamumuhay na banal ay pamumuhay na hindi kabahagi ng mundo, hindi kabahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi na dapat natin gayahin ang buhay ng ibang tao at makidala sa agos ng mundong ito.
Mamuhay tayo bilang kabahagi ng kaharian ng Diyos. Mahirap, ngunit mainam na gawin dahil alam natin na hindi tayo mananatili sa mundo ito. Kaya, sa halip na yaman ng mundo ang ating habulin, yaman sa langit ang ating ipunin. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, dakilang Diyos, salamat nga po, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Panginoon, na napag-aralan namin. Salamat nga, Panginoon, sa mga tao makakatunghay nito at makakapaghanig. Tunay nga, Panginoon, matanim sa kanilang puso ang tunay na gusto mo sa paglakad sa kabanalang pamumuhay, Panginoon. Lord, hindi namin ito magagawa kung wala ang pagsama ng banal na Espiritu mo. Nawa nga, Panginoon, ay laging bumaba ang apoy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mo na magpapaalala sa amin, sa nais mong gawin namin, na makalakad kami sa nais sa iyong kalooban, Panginoon, kung paano kami makapamuhay at maging ilaw ng sanlibutan bilang iyong anak na nakakilala sa iyong Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli, ako po si Sister Joy Castillo, na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa ating lahat.